sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. May mga oras na nalilito tayo sa realidad at panaginip. At isang pangyayari sa buhay ko ang hindi ko makakalimutan noon nang dahil sa panaginip na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Riley, 29 years old, at ang ikukwento ko ay nangyari noong nasa high school pa lamang ako. Nagmamadali ang lahat sa pagkopya namin noon ng nakasulat sa lesson sa nakapaskil na Manila paper sa blackboard, Papa Dudut. Ngunit agad rin kaming napatigil nang biglang mag-dismiss si Ma'am Annabel ng klase niya. Sinilip ko ang suot kong relo, 7:20 PM. Hindi pa naman niya time, pero bakit nag-dismiss na siya? Dapat 7:30 ang time niya. May 10 minutes pang natitira. Students, there's an urgent meeting in the principal's office now. I need to go there. So pwede na kayong umuwi. Naghiyawan ang mga kaklase ko, lalo na ang mga lalaki. Samantalang ako ay napasimangot na lamang sa sinabi ng teacher namin. Hindi pa ako tapos kumopya, saka magdidiscuss pa dapat siya. Pakiramdam ko tuloy ay hindi sulit ang pagpasok ko sa school ngayon. Riley, napahinto ako sa pagliligpit ng gamit at lumingon sa tumawag ng pangalan ko. O Mira, anong problema mo? Kung makasigaw ka sa pangalan ko, parang nasa kabilang bundok ako pagsusungit ko. Ito naman ang sungit. Siniko niya ako pero hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lamang sa pagliligpit ng mga gamit ko. Sasabay lang ako sa iyo pa uwi. Remember, magkapitbahay lang tayo. Paalala niya na ikinatawa ko na lamang. Oo na, sige na. Huwag ka nang makulit dyan. Kitang-kitang nag-aayos eh. Pagkatapos ilagay lahat ng gamit ay humarap ako sa kanya. Basta ilibre mo ako ng isaw ha. At ngumiti ako ng napakalapad. Siyempre kailangan niya akong ilibre. Sasabay siya sa akin eh. Oo na. Ito talaga Hindi natapos ni Mira ang sasabihin niya nang tawagin ako ni Ma'am Annabel. Excuse me, Miss Riley. Can you bring these files and artworks in the MAPE faculty? Hindi ko na mayahatid dahil sa meeting. Pasensya na kung utusan pa kita. Wika niya. Sige po ma'am. Isasama ko na lang po si Mira, mukhang marami po yan eh. Alanganin akong ngumiti. Pero siniko ko si Mira para tumahimik kaya napilitan siyang tumango. Sige po ma'am, sasamahan ko na lang po si Riley. Wika niya. Thank you so much ladies. Ang mabait niyo talaga. Sige, iwan ko na kayo dito ha. Kayo na ang bahala. Paalala niya. Matapos lumabas ni Ma'am Annabel ay lumapit na kami sa teacher's table. Thank you so much ladies, ang babait niyo talaga. Nye. Che? Sabihin mo tinatamad lang siya. Sino ba namang hindi tatamarin sa heels niyang 5 inches? Akala mo sasabak sa beauty pageant eh. Natawa naman ako sa naging reaksyon ni Mira kaya binatukan ko siya. Uy, baka may makarinig sa'yo dyan. Sige ka, baka isumbong tayo kay Ma'am Annabel. Minus grades pa. Saway ko sa kanya. Sumbong niya. Samahan ko pa siya eh. Natawa na lamang ako sa mga sinabi niya at inumpisahan na maglakad palabas ng room. Puro illustrations at papers lang naman ito pero ang kakapal kaya mabigat. Hinintay kong mailak ni Mira ang classroom bago kami tumuloy papunta sa faculty. Ngunit napahinto ako nang may kumuha sa pinakataas ng binubuhat ko, dahilan para gumaan ito. Teka, kaya ko naman eh, sigaw ko sa kumuha. Hindi ito sumagot at nauna na lamang maglakad sa amin ni Mira.
Ay, akala ko ba wala na kayo? Pero bakit tinutulungan ka pa rin niya? Pangaasar na tanong ni Mia. Che Mia, magtigil ka dyan. Feeling lang yan. Pagkatapos, manloko, babalik-balik. Akala niya may babalikan pa siya, no? Inis na bulong ko sa huli kong sinabi. Narinig ko yun. Tuwang-tuwang sabi pa ni Mira. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad nang may bumunggo sa akin paharap. Kaya nabitawan ko ang bitbit kong papel. Puti ka, hindi kasi tumitingin sa dinadaanan eh. Inis na sigaw ko habang pinupulot ang mga nagkalat na papel sa sahig ng hallway. Sorry miss, hinahabol kasi ako ng mga kaibigan ko. Pasensya na ha. Inablot ko sa kanya ang mga papel na napulot niya nang may magsalita sa likod ko. Hala, lagot ka, Cairo. Binunggo mo si Riley. Sasapakin ka niyan. Natawang pananakot ni Felix sa kaibigan niya. Oo nga, teka Riley. Saan pala kayo pupunta? Tanong ni Leo na kasama pala ni Felix. Inis akong umirap sa kanya. Pwede ba? Umuwi na lang kayo. Wala naman kayong gagawin dito sa school, di ba? Hindi yung naghahabulan pa kayo. At hindi tumitingin sa dinadaanan kaya nakakabangga. Sinamaan ko ng tingin yung tinatawag nilang Cairo. Leche talaga itong mga kaklase ko na lalaki. Uwian na pero nagawa pang mag-ikot dito sa school. Sinilip ko ulit ang relo ko, 7:35 na. Ganong kami katagal naglakad. Sabagay nasa dulo ng school ang MAPE faculty. Actually, Papa Dudut, iyon na lang ang faculty na hindi pa naayos at nalilipat sa bagong room. Kasi lahat ng faculty ay nalipat na sa new buildings. Ang mabuti pa, tulungan nyo na lang kaming ihatid ang mga ito sa MAPE faculty. Isa-isang binigyan ni Mira ang tatlong lalaki ng bit-biting illustration boards. Kaya nagreklamo naman ang mga ito. Kasalanan to ni Cairo Bro, bakit mo kasi binunggo si Riley? Ayan tuloy, maghahatid pa tayo. Maktol pa ni Felix. Mag-ML pa ako sa bahay, anong oras na? Bilisan na lang natin. Pagmamadali pa ni Leo. Napakamot naman si Cairo at nagpatuloy kami sa paglalakad. Ang tahimik nyo naman, sigaw pa ni Mira. So anong gusto mo magsigawan tayo dito? Pamimiloso po ni Felix kay Mira dahilan para hampasin siya nito ng illustration board. May kwento-kwento daw dito Pag-uumpisa pa ni Cairo. Tungkol saan bro? Tanong naman ni Leo. Nagsimula akong ma-curious kaya nakinig din ako ng mabuti. May sariling urban legend story daw itong school Panimula pa niya. Urban legend? Those stops are for kids. Panakot sa makukulit na bata kumbaga. Napahinto ako na magsalita ang lalaking nasa unahan namin. We don't need your opinion. Gusto kong isigaw sa ex-boyfriend ko. Kael, andito ka pala. Sigaw ni Felix kay Kael na ngayon lang napansin na nasa unahan ko. Akala ko hiwalay na. Hindi natapos ni Leo ang sasabihin niya nang takpan ni Mira ang bunganga niya at sinabunutan nito. Napakaingay mo. Gigil na sabunot ni Mira sa kanya. Kaya inawat na siya ni Cairo. Aray ko naman Mira, hindi mo ba alam na ilang oras kong inayos tong buhok ko tapos sasabunutan mo lang? Mangyak-ngyak na daing pa ni Leo sa sakit at inaayos pa ang kanyang buhok. Alam nyo, bilisan nyo na lang. Maging 8 o'clock na para makauwi na tayo. Paalala ko sa kanila. Binilisan na namin ang lakad at sa wakas ay nakarating na din kami sa faculty. Mabilis naming isinalansan lahat ng illustration board sa shelf at nilagay ang mga files sa table. Napahinto kaming 5 nang may kumalabog sa labas. Nagkatinginan kami at may bahid ng pagtataka sa aming mga mukha. Nagkibit balikat ako nang tumingin sila sa akin. Bakit? Takang tanong ko. Anong oras na? Kinakabahang tanong pa ni Cairo. Bakit nga? Nag-umpisa na rin akong kabahan. Basta ano nga? Inis na sagot niya pabalik. Exactly 8 o'clock, tugon ko. Kainis na to.
Siya na nga nagtatanong, siya pang may ganang magalit. Shit! Lahat kami ay naguluhan sa malutong na mura ni Cairo. Bro, anong meron? Kinakabahan na ring tanong ni Felix. Nanginginig namang kumapit si Mira sa akin. The urban legend. Once we enter this room at exactly 8 p.m., we can never go back to our bodies. This faculty is a trap. Our souls will be forever trapped in here. Wika pa niya. Urban legend? Kwentong bayan yun, di ba? Mga panakot. Bakit sila maniniwala doon? Imposible. Isang malaking kalokohan to. Ano bro, you're kidding right? Nagpapanik na tanong ni Leo. Umiling si Cairo. I think he is right. Sabat naman ang lalaking nasa likod ko, si Kael. But how? Tanong ni Mira habang nakakapit pa rin sa braso ko. Di ba sabi mo kanina, panakot lang sa mga batang urban legends? O bakit ngayon naniniwala ka na? Kael, hanggang dito ba naman? Maloloko ka pa rin? Dahil sa sinabi ko ay hindi mapigilang gumatong ni Felix at Leo. Oh Leo, panis ka pala bro sabi ni Felix. Inis kong hinatak papunta sa direksyon ng pinto si Mira. Urban legend, urban legend. Mga ka-ek-ekan na yan. Ang tatanda na naniniwala pa rin sa ganon. Pinihit ko ang doorknob at lumabas kasama si Mira. Pilit kaming pinababalik ng mga lalaki sa loob pero hindi ako nakinig. Riley, huwag kayong lalabas delikado. Babala pa ni Cairo. Riley, stay here. Pagpipigil naman ni Kael. Uy teka. Hindi ko pinansin ang huling sinabi ni Felix nang yugyugin ni Mira ang balikat ko. Nangangatal siyang nagsalita kaya nilingon ko siya. Riley? Wika ni Mira. May takot na nakabakas sa kanyang mukha. Ano ba Mira? Pati ba naman ikaw duwag? Sige, sumama ka na dun sa mga lalaking walang paninindigan. Kung ayaw mong sumama sa akin, di wag. Pakbang na sana ako nang may dalawang pares ng paa ang huminto sa harapan ko. Sobrang dumi nito at ang daming sugat. Sobrang putla at parang kinulang sa dugo. Nagtaka din ako sa hawak nito dahil may tumutulo na kulay pula. Dahan-dahan kong inangat ang aking ulo at nakita ko ng maayos kung ano ang nasa harapan ko ngayon. A headless priest holding a huge knife in his left hand, coated with fresh blood. Akmang sasaksakin na niya ako nang mabilis akong hinatak ni Mira pabalik sa loob ng kwarto. Damn, what was that? Nakatulala ko sa hangin habang nagtatalo na silang tatlo kung ano ang dapat na gawin. I told you to stay inside, but you didn't listen. Sumbat ng lalaking nasa gilid ko, si Carl ulit. Hindi ako sumagot. Tama siya. Hindi naman ako marunong makinig. Natigil ang tatlo sa pagtatalo at lumapit sa kinakaroonan namin ni Kael. Binalik ko ang tingin sa pinto na ngayon ay hinaharangan na ng malaking cabinet. Can you tell us what's the story behind the urban legend? Kinakabahang tanong ni Mira kay Cairo. The urban legend about the priest is the hidden story of our school. Kakaunti lamang ang may alam nito. Kinukwento sa akin nito ni Lolo bago ako pumasok sa paaralan na ito. The school is cursed. Hindi may tatayo ang paaralan na ito kung hindi sila patuloy mag-aalay ng kaluluwa sa pare. The headless priest is the owner of the land. Itong mismong kinakatirikan ng school. Ayon sa kwento ni Lolo, in the late Spanish era, there's a priest who was killed by some people who wanted to buy his land. Pero hindi siya pumayag kaya pinatay siya. And now sinisingil niya ang mga tao na nakikinabang sa lupa niya. Kapalit ng kaluluwa nating mga estudyante ay ang patuloy na pag-unlad itong paaralan. Lahat kami ay natahimik pagkatapos sabihin ni Cairo lahat ng yon. Sumilip ako sa bintana at napansin kong puro hamog ang nasa labas. Teka nga. Kung ganon, isa lang siyang pare na hindi makamove on sa sarili niyang lupa. Aba, pwede naman niyang multuhin lahat para umalis sa school na ito pero bakit kailangan pa
na kunin yung mga kaluluwa? Takang tanong ni Mira. Naisip ko, Papa Dudut, na tama si Mira. Bakit pa kailangang kunin kami kung pwede namang takutin na lamang? Because his soul was sold to a demon. Some priests are not actually servants of gods. Ang iba ay nagpapanggap lang. Dagdag pa ni Cairo. Aba, kung ganon, dapat lang sa kanya na madeds. Ang sama niya pala eh. Pabirong sabi pa ni Felix, kaya binatukan tuloy siya ni Leo. No. I think ginawa niya lang yon to save his family from death. Singit na Kael na ngayon ay seryoso na din. Kailangan niya makipagkasundo sa isang demonyo para mailigtas ang pamilya niya. His family were also killed by those people. Pero dahil sa nakipagkasundo siya sa demonyo, kapalit ng kaluluwa niya bago mangyari ang massacre, his family were saved. Sabi pa ni Cairo. Lahat kami ay natahimik ulit. So basically hindi sa kanya napupunta ang mga kaluluwa, kundi doon sa demonyo na tinulungan siya para mabuhay ulit ang pamilya niya? Tanong ko kay Kael at Cairo dahil para sa akin ay sobrang hirap intindihin lahat ng nangyayari. Tumango naman ang dalawa bilang pagsang-ayon. So paano kami makakaalis sa lugar na ito kung nag-aabang sa amin ang pare na yun sa labas? Kaya ba may meeting sila, Ma'am Annabel? Dahil etong pag-uusapan nila? Tanong ko sa kanila. Maaari dahil ngayong buwan walang napapabalitang estudyante na nawawala o namamatay. Hindi siguradong sagot pa ni Kael. Ibig sabihin si Ma'am Annabel ang may kasalanan kung bakit nandito tayo sa sitwasyon na ito. Pagtatanong pa ni Leo. Siguro plano ni Ma'am Annabel yon, kaya inutusan niya kami na dalhin ang mga files at artworks dito sa faculty. Dahil pwede naman niyang gawin yon dahil sa pagkakaalam ko, bawal magtagal ang mga estudyante ng ganitong oras sa school. Maliban nga lang sa 3 boys na naghahabulan kanina dahil matitigas talaga ang mga ulo nila. Kaya nakuha pang maglaro at maghabulan kahit uwian na. So how the hell we can get out of here? Nagpapanik na saad pa ni Mira. Hindi pa ako readyng mamatay. Dahil sa sinabi ni Mira ay nabatukan ko siya ulit. Anong mamamatay? Walang mamamatay, no? Ang kailangan lang natin ay umisip ng magandang plano para mapatay yung pare sa labas at nang makatakas tayo. Saad ko. Hindi mo pwedeng gawin yun, Riley. Sabi ni Lolo, hindi namamatay ang pare na yon dahil patay na siya. Iling-iling na pagtutol ni Cairo sa suggestion ko. So hindi na talaga tayo makakalabas dito. Inis na hinampas ni Felix ang mesa na nasa harapan namin. Hey bro, kalma. Kasalanan to ni Ma'am Annabel eh. Inis na saad pa ni Leo. I think walang kasalanan ng teacher na sinasabi ninyo. Actually, tinulungan pa nga niya kayo eh. Napatigil kaming 5 sa pag-iisip at napatingin kay Kael. Ha? Paano walang kasalanan? Siya nga nag-utos sa amin ni Mira na dalhin yung mga files at artworks dito sa faculty. Saad ko. Because she knew that you can survive this, Riley. Alam niyang hindi ka sasaktan ng demonyo at ng pare. Dagdag pa ni Cairo. What? Anong hindi? Muntik na niya akong saksakin kanina. Laking pagtatakang tanong ko. May sabi ba itong mga kasama ko? Anong pinagsasabi nilang hindi kayang saktan? Pare-parehas nga lang kami na nakulong dito. No, Riley. Hindi ikaw ang gusto niyang saksakin. Kung hindi ako. Sabat pa ni Mira. Pero teka, bakit ako? Naguguluhang tanong ko. Ma'am Annabel knows that you can get out of here dahil apo ka noong pare na pinatay. He is your great-great-grandfather. Ang angkan ninyo ay sa kanya nagmula. Sagot pa ni Kael. Napatulala ako sa mga sinabi nila. Bakit hindi ko alam? Bakit walang kinikwento ang magulang ko tungkol dito? Your mother ang lola ng lola niya, ang asawa ng pare, kaya hindi ka masasaktan ng lolo mo. Dagdag pa ni Cairo. Paano
nalaman lahat ng ito? Papaano? Maski ang mga magulang ko ay walang kinikwento sa akin. Nilingon ko si Cairo at matalim siyang tinitigan. Ikaw, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Ng lolo mo? Imposibleng malaman niya lahat ng ito kung hindi niya mismo nakita. Tanong ko. My great-great-grandfather was living near here. Na mga panahon na yon, nakita niya ang lahat. Nasaksihan niya ang lahat. Hindi niya sinabi kahit kanino, pero pinasa niya ang kwento sa mga kaapu-apuhan niya at sinabing huwag ipagkakalat sa iba. Hanggang sa makarating ang kwento na yon sa lolo ko ngayon. Paliwanag ni Cairo, so ang angkan niya ang naging witness sa nangyari sa angkan ko. And you, Kael, how did you know all of this? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa ganitong mga bagay? Sigaw ko sa kanya. Hindi nga, not until I saw your birthmark. That birthmark symbolizes our greatest mistake in your family. Naalala ko ang sinabi ng lolo ko tungkol sa birthmark na yan. Noon naman ay kinapa ko ang pabilog na balat sa bato ko. Teka, wag mong sabihin. Yes, Riley. I didn't break up with you because I'm a cheater. Pinalabas ko lang yon para maghiwalay tayo. Dahil ang angkan ko ang sumira sa buhay ng angkan mo. Halos manghina ako sa mga sinabi ni Kael. Imposible. No, hindi totoo yung sinasabi mo. Noon naman ay wala sa sarili kong sigaw. Yes, that's the truth. Dahil sa sinabi niya ay napaluhod ako. Siya at ang angkan niya ang may kasalanan ng lahat. No, hindi. Hindi. Bakit siya pa? Hindi pa nga ako nakaka-move on sa ginawa niya tapos eto pa? Lahat kami napatigil sa mga pag-uusap ng may kumalabog na naman sa pinto. Ngayon ay mas malakas na ito kumpara sa kanina. Parang anytime ay sisirain niya ang pintuan at gustong gusto kaming makuha. Shit, sa tingin ko hindi na yan yung pare. Sigaw ni Leo. Mabilis naman ako nilapitan ni Cairo. Riley, listen. Niyugyug niya ang balikat ko na para bang ginigising ako at sinasabi na nasa realidad talaga kami at hindi panaginip lamang. You need to save us, Riley. Ikaw ang susi. Ikaw lang ang makakaalis sa amin dito. Paliwanag niya sa akin. Patuloy lang sa pagkalabog ang pinto at patuloy lang din sa pagpapanig ang mga kasama ko. Shit, bakit ako? Hindi ko nga alam kung paano. Riley, tawag sa akin ni Mira na nakaupo sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Kaya mo to. Kailangan mo kaming ilabas dito. Kailangan nating makatakas dito. Pero papaano? Hindi ko alam kung papaano. Nanginginig na sambit ko. I never imagined myself saving other people's lives dahil gaya ng sabi nila, hindi ako marunong makinig. Close your eyes, Riley. Isipin mo, bumalik sa umpisa. Isipin mo, bumalik sa panahon na hindi ka pa pumapasok sa araw na ito. I closed my eyes and started to imagine things. Sinunod ko lang ang sinabi ni Cairo, I need to save them. Wag na wag kang didilat, mag-focus ka. Yun na lang ang huli kong narinig bago tuluyang nasira ang pinto ng faculty room. Hindi ko idinilat ang aking mga mata pero alam kong umiiyak na ako. Hoy miss, magpapakamatay ka ba? Mabilis kong idinilat ang aking mga mata at bumungad sa akin ang pagmumukha ni Cairo na hinatak ako papunta sa gilid ng kalsada. Napansin kong nasa likod niya si Felix at Leo. O Riley, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Takang tanong pa ni Felix. Oo nga Riley. At saka bakit ka nakapikit sa gitna ng kalsada? Dagdag pa ni Leo. Hindi ko sila pinansin at niyakap silang tatlo. Thank God buhay kayo. Pag-iyak ko. Aba syempre Riley, buhay kami. Ano bang sinasabi mo dyan? Sagot ni Leo habang pilit na kumakawala sa yakap ko. O teka Riley, ano nangyari sa'yo? Bigla kang nangayakap dyan. Naguguluhang tanong pa ni Felix. Hindi kaya nauntugtong kaklase ninyo bro? Gatong naman ni Cairo. Sayang maganda pa naman, may saltik nga lang. Dahil sa sinabi ni Cairo ay sinipa ko ang binti niya. Aray ko miss! Daing niya at tumalon-talon pa sa sakit.
Ay nako, hayaan nyo na si Riley. Kulang lang sa tulog yan. Alam nyo na, honor student, tara pasok na tayo. Yayan ni Leo sa kanila at nauna nang pumasok ng school. Riley, sandali, sabay tayo. Halos tumalon ako sa tuwa nang makita ko si Mira papunta sa direksyon ko. Agad ko naman siyang niyakap nang huminto siya. Huy! Grabe naman kung makayakap ka. 2 weeks lang tayong hindi nagkita, nagkaganyan ka na. Napahinto ko sa pagyakap sa kanya dahil sa narinig ko. 2 weeks? Ano nangyari? Pagtataka ko. Nakalimutan mo na? Sa bagay, nakoma ka nga pala. Wika niya. Teka lang, ikwento. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang biglang tumunog ang bell sa school. Mabilis akong hinatak ni Mira papasok. Pagkarating namin ay tumambad sa amin ang kumpol ng estudyante sa open space ng school. Bakit may misa? May namatay ba? O baka nagpa-bless lang ang school? Teka, hindi ko pa nakikita si Kael eh. Labis na ang pagtataka ko noon talaga, Papa Dudut. To our fellow students, please pakiayos ang linya ninyo para makapag-start na ng misa. Go to your respective sections now. Umalingaw-ngaw ang ingay ng speaker sa buong school. Hinatak naman ako ni Mira papunta sa section namin. Teka nga, ano bang meron Mira? Bakit may misa? Gulong-gulong tanong ko pa rin. Hindi mo ba talaga matandaan? Riley, we are hit by a truck. You, me, Cairo from the other section, Felix, Leo and Kael. Nilingon ko si Felix at Leo sa bandang likuran ng pila kausap si Cairo na katabi lang ng pila namin. Mababaka sa mukha nila ang lungkot. Kumaway si Felix sa akin kaya kumaway din ako pabalik. Pero may napansin ako, puro galo silang tatlo. Yung iba ay pagaling na pero ang iba ay hindi pa dahil malalaking sugat ang mga ito. Binalik ko ang tingin kay Mira na ngayon ay nakakast pala ang kaliwang kamay. Hindi mo talaga natatandaan? Umiling ako. May naramdaman akong kumirot sa bato ko malapit sa bandang ulo kaya kinapa ko ito. Bakit may bandage dito? Teka, hindi ko pa nakikita si Kael. But where's Kael? Akala ko ba kasama natin siya? Bakit wala siya dito? Naguguluhang tanong ko at tingin sa paligid at nagmabaka sakali na makita ko siya. Nandito siya, Riley. But he is no longer with us. Tumingin siya sa harapan kaya napatingin din ako. No way! Nanginginig akong humakbang papunta sa malaking larawan niya na nasa stage. Mira, kurutin mo ako. Hindi to totoo, hindi ba? Tuluyan ang nabuksan ang kurtinang nakatakip dito kanina. Napadaing ako nang sampalin ako ni Mira. He saved you, Riley. Matapos nating ihatid ang lahat ng files at artworks sa MAPE faculty ng gabing yon, kasama natin siya, si Felix, si Leo at si Cairo na umuwi. Ang saya-saya pa natin na nagkukwentuhan sa daanan. Kaya hindi natin napansin ang malaking truck na papunta sa direksyon natin. Ikaw ang nasa pinakagitna kaya ikaw dapat ang pupuruhan. Pero tinulak ka ni Kael kaya tumama ang ulo mo sa bato. You are 1 week comatose. And si Kael, siyang nasagasaan ng truck. Then on arrival na siya, pagdating sa ospital, umihikbing sad pa ni Mira. Pagkatapos sabihin ni Mira lahat ng yon ay hindi ko na napigilan ang mga luhang isa-isang bumagsak mula sa mga mata ko. Wait, they don't remember the scene in the faculty room? Kung ganon, ako lang pala ang nakakaalala. At bakit miss ang tawag ni Cairo sa akin? Hindi ba dapat naaalala niya ako dahil hindi naman nauntog ang ulo niya? Don't tell me I didn't save them o sadyang ganon ang epekto ng curse ng urban legend whatsoever sa taong nakakaranas nito. Makakalimutan nila ang lahat. Ako lang ang nakakaalala dahil ba konektado ako sa taong may gawa nun? At bakit hindi ko matandaan na nangyari yung truck accident na sinasabi ni Mira? Wala sa katinuan akong napalingon sa dulong part ng school kung saan ay puro puno. I see him again, but he's not holding a knife anymore. But he is still headless. Kumaway ito sa akin na parang
Sinasabi niyang salamat at maayos na ang lahat. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak na lamang hanggang sa isang malamig na hangin ang dumaan sa kaliwang tenga ko. Goodbye, I love you. Mabilis ko itong nilingon at doon ko siya nakita. Nakangiti siya at puno ng magkahalong saya at lungkot ang mga mata niya. Kaya napangiti rin ako dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita ko siya. Dahan-dahan kong tinaas ang kaliwang kamay ko para magpaalam. Unti-unti siyang naglaho hanggang sa hindi ko na siya makita. Napaluhod na lamang ako habang umiiyak. Mabilis naman akong inilalayan ni Leo at Felix habang si Mira ay umiiyak na rin sa tabi ko. Kahit yung iba naming teachers at schoolmates naguguluhan man ay isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi ako ang nagligtas sa amin kung hindi si Kael. Ang buhay niya ang tumapos sa lahat. He is the key. He is the end of all this mess and me. I am the bridge to make it happen. Papa Dudut, I know na mahirap paniwalaan ang kwento kong ito. Isang panaginip ito na parang totoo. Pero alam ko sa sarili ko na totoo talaga. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Yours truly, Riley. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.